Hello mga ka-Dream Fertals, ngayon ay may bago tayong reading. Ang reading natin ngayon ay tungkol sa ano ang magiging karma ng mga taong nanakit sa iyo sa buhay pag-ibig mo. So ito ay patungkol sa karma na magaganap sa buhay ng mga taong nanakit sa iyo in terms of love. So ibig sabihin, nung ikaw ay umibig at nagmahal at ikay sinaktan o nasaktan, ano ang karma sa mga taong gumawa nun sa iyo? So, yun ang reading natin ngayon. So, meron tayong tatlong piles na pagpipilian. Ito ang ating pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So, pile number 1, the Light Seers Tarot. Pile number 2, the Rider Tarot. At pile number 3, the Pastel Journey Tarot. So, use your intuition, meditate on these cards, and choose whatever pile na you think it will resonate to you. So again, this is a discretion. It's a karma. So it can be good or bad. It depends kung ano ang pwedeng mangyari. It's a general reading pa din, but somehow pwede maging specific to sa'yo. So choose your pile based on your intuition. So again, we have pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Ang reading natin ulit ngayon ay tungkol sa karma ng mga taong nanakit sa'yo nung ikaw ay nagmahal. So, see you in your reading. Bye! Hello, pile number 1. Sa mga pumili ng pile number 1, the Light Seers Tarot. Ang reading natin po ngayon ay tungkol sa ano ang magiging karma ng mga taong nanakit o taong nanakit sa iyo o sinaktan ang damdamin mo nung panahon na ikaw ay nagmamahal. So ito ay may kinalaman din sa buhay pag-ibig mo. Nung ikaw ay nagmahal at ikaw ay sinaktan ng taong minahal mo, niloko ka niya, pinagpalit ka, inano ang sinaktan ng damdamin mo, ano kaya ang magiging karma sa mga taong ito o sa taong iyon. Okay? So ang napili mo ay the Light Seers Tarot. Sa ating reading ngayon, gagamitin natin lahat ng tarot decks. Okay? Pero mauna tayo doon sa iyong napiling tarot deck, which is the Light Seers Tarot. Okay? So, shuffle ko lang ang ating cards. So, ano nga ba ang mensahe para sa karma ng taong nanakit kay pile number 1 nung siya ay nagmahal o umibig? Okay? First, okay, meron tayong the Star in reverse. Okay? So, parang nawala ang liwanag sa kanyang buhay nung ikaw ay nawala. Okay? Sa kanyang buhay. Nung nawala ka sa buhay niya, ay nawala din ang liwanag. Okay? Kumbaga dahil sa'yo, kumbaga nung kayong dalawa ay magkarelasyon, ay kumbaga parang sikat kayo or sikat siya. Okay? Parang famous. Pero nung naghiwalay kayo, nawala yung kasikatan niya. Okay? Kumbaga hindi na siya ganun parang popular. Nawala yung fame. Kung yung dati tinitingala siya, para bang, ay, ang bait niya, ang ganda ng ugali niya, ang power couple sila, ganito, ganyan. Puro positive yung sinasabing feedback sa inyo or comment. But now, parang hindi, ganon. So, more on, ang nakikita ditong karma na nangyari sa ex mo ay probably yung, kasi the star to and it's in reverse. Nawala na yung between sa buhay niya. Yung light, yung brightness. Okay, so medyo madilim. Okay, di ba parang paggabi, ang nagbibigay liwanag is yung mga between at yung buwan, no? So, nawala yon. Kasi nga ikaw yung parang liwanag sa buhay niya at yun ang naging karma niya. Dahil sa sinaktan ka niya or niloko ka niya, yun ang naging kapalit. No? Sunod, Knight of Cups in reverse. Okay, Knight of Cups, but it's in reverse. Parang wala na ring taong, alam mo yung parang bang, isa sa mga naging karma niya, siguro playboy tong partner mo, ex-partner mo dati. Parang, kumbaga sa ano kapag may niligawan to, parang sasagutin agad. Pero nung simulang naghiwalay kayo, ang naging karma niya is parang wala nang naniniwala sa mga salita niya. Parang lahat na lang ng sinasabi niya sa mga nagiging balak niya sana maging karelasyon ay parang bang hindi na pinaniniwalaan. Parang wala nang emotion doon. Parang ang tingin sa kanya ay parang manluloko. Yun. Parang nagkaroon kasi ng connotation sa kanya Alam, yung parang, di ba sabi ko nga una, nung naging kayo, parang ang ganda ng feedback sa inyong dalawa. Ang ganda ng feedback sa kanya din, no? Lalo na sa kanya. Parang, ay wow, parang na-amaze yung ibang tao, lalo na yung mga babae. Okay? Na parang bang, ay sana ganyan din yung partner ko. Okay? Pero nung na-realize sila, nalaman nila na nung naghiwalay nga kayo, dahil parang manloloko siyang ginawa kasi nga may pagka-playboy to, no? Kumbaga fasad lang niya yung pagiging gentleman niya, kunwari lang yung pakitang tao, no? Pero nung nakita ng mga tao mismo, yung totoong siya, at base din sa'yo, siguro, kinukwento mo rin yung nangyari sa'yo, okay? Or nalaman nila, para bang bumaba yung tingin nila sa kanya. Parang hindi na sila naniniwala. So yung, parang yung pinaka-karmang nakuha nitong lalaki is yung, kumbaga sa okay na ang ganda na ng image niya Pero nung naghiwalay kayo, parang nawala yung nasira, no? So medyo, masakit yun sa damdamin niya, okay? Next, Ace of Cups. Oo, yun nga. Ayan, no? But in reverse din siya. So, ang dami niyang in reversal. So, possible yung taong to ngayon, medyo nasa down moment siya ng buhay niya ngayon. Simulang naghiwalay kayo. Siguro ano pa to? Bago-bago pa to. No? Bago-bago lang to. Itong pangyayari nito. Siguro kakahiwalay nyo lang or mga ilang months nang lumipas or taon na. Pero nandun pa din yung parang lungkot, pagsisisi. Parang ganon. Pero hindi siya nagsisisi in a way na para bang sa
Para kasi meron siyang ginawa sa'yo na hindi maganda. Kaya kayo naghiwalay, okay? Okay, we have 3 of Wands. But this one is in reverse. Kita mo yan, nakatalikod siya. Okay? Parang ikaw to. No? But this one is in reverse na. Okay? Kumbaga, ikaw pa rin yung nasa isip niya. Hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nasa isip ni Guy, no? Pero ikaw, parang wala ka ng pakialam talaga sa kanya. Okay? I think you are a fire sign, tapos yung partner mo, yung ex-partner mo dati is, water sign, no? Parang isa kang fire sign, at siya ay isang water sign, no? So, parang ganun yung yung dalawa. Imagine mo yung tubig at saka yung apoy. Parang ganun yung dynamics nyo, dalawa. Okay? You are the fiery person. Okay? Tapos siya naman yung parang sa emotions, no? So, medyo intense din. 7 of Cups in reverse. Kung dati marami siyang choices in life, yung parang bang ang dami yung plano siguro sa buhay, no? Parang, let's build our family, let's do this, let's go there. Parang dati ang dami ng choices. Pero nung naghiwalay kayo, nung iwan mo siya, dahil nga may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, nawala lahat yun. Kaya nga parang nalungkot siya Kung yung dati halos hindi na niya mapili yung mga pwede niya mapili sa buhay niya na parang ang dami ko pa naman choices dyan O, wag ko muna masyadong seryosohin, marami naman ako dyan. Pero ngayon, parang bang pili na. No? Parang, ngayon, parang isa na lang. Wala na siyang choice. Kung dati nahihirapan siyang pumili, ngayon wala siyang mapili. Okay? Last card for this deck. We have 10 of Cups in reverse. Ayun. Yun lang. Ito ang pinaka-karma niya. Kaya siya sad. Kasi nga, 10 of Cups in reverse. This one is the fulfillment. The fulfillment. Emotionally speaking. Ito yung, parang, sabihin na natin, hindi siya makakahanap ng partner in life na masasabi niyang forever na. Kumbaga, hindi siya magiging masaya sa buhay niya. Hindi niya makukuha yung saya sa buhay niya na ninanais niya emotionally. Okay? Kasi deep inside, deep down, gusto niya yon. Pero again, this is a karma. So, meaning, pagdadaanan niya to, pero kung aayusin niya, babaguhin niya ang buhay niya, pwede naman tong mabago at matapos, no? Pero kasi, ang karma kasi is kailangan mo talaga siyang daanan. Hindi naman porket nagbago ka ngayong taon, last year hindi maganda ang ugali mo, tapos ngayong taon nag-expect ka na maganda kasi nagbago ka na. Hindi naman ganun yun. So you need to, talaga, pagdadaanan niya yan. Pagdadaanan niya, emotionally speaking, feeling niya parang, hindi na possible na magkaroon siya ng family. Parang malulungkot talaga siya forever. Yun yung pinaka-karma niya. Hindi niya mahanap yung hindi siya magiging emotionally fulfilled. Okay, kung magkaroon na siya ng partner in life, parang magkakasiraan din, magkakahiwalayan din. Kung hindi magiging masaya ang buhay niya. Okay? Relationship speaking. Yung yung pang lifetime, yung magiging partner niya. Hindi siya magiging masaya doon. Base dito sa cards natin, no? Again, pagdadaanan niya to kasi it's part of his journey dahil nga sa ginawa niyang hindi ka nais-nais sa'yo. Okay? Now, I'm questioning as well. Ano ba yung ginawa niya sa'yo? Bakit ganun kalala yung karma niya? Okay? I'm also questioning kung bakit ganun kalala yung karma niya na matatanggap kay universe. Ano kayong ginawa nito sa'yo? Bakit sobrang lala? Anong klaseng panloloko ba? Kasi nakikita ko naman dito na may pagka-playboy naman talaga siya. Okay? Hopeless romantic ng style niya. Okay, the world. Okay? Oo. So, parang ang dami nyo nga sa buhay niya, no? Madami kayo sa buhay niya. Oo. Ano nga to, manloloko siya. Oo. 4 to. Umaga ito siya. Okay. So, ang dami niya. Umaga sa buhay niya, hindi lang isa yung taong minamahal niya. Madami. Madami kayo. So, 6 of coins. So, probably, meron tayo dito. Okay. Medyo, din itong taong to, no? Medyo arrogante din siya. Parang, alam mo bakit ganyan kasakit yung nararanasan niya ngayon? Actually, pinagdadaanan na niya ito ngayon Yung emotion we're speaking about emotions. Pinagdadanasan na niya yung karma na yun. Nakikita ko dito, nung kayo kasing dalawa, tinatanong kanina, ano bang ginawa niya sa'yo? Bakit ganun kalala yung karma niya? Na parang panghabang buhay niya, hindi siya makakahanap ng hindi siya maging emotionally fulfilled sa life when it comes to relationship. Kasi nga, nung kayo pa lang, di ba nga, nagluloko siya, dami niya pang ibang partner, bukod sa'yo, parang hindi lang isa parang madami kayo. And then, you're begging for his love. Ito siya, ito ka. And ito na nga, take note. Hindi ka lang mag-isa. So, you are begging for his love. This is you and this is the other person. So, meaning, hindi lang ikaw ang nasa buhay niya noon. So, totoo nga na may pagka-playboy talaga to. At, kumbaga pinagsabay-sabay niya kayo. Pinagsabay-sabay niya kayo talaga. Ang tingin niya kasi sa sarili niya, parang ang guwapo niya Parang siya nang pinakagwapo sa lahat. Parang itong tingin, atas ang tingin sa sarili niya. Kita mo to? Tapos feeling niya pa, parang binibigyan niya yung bawat portion ng love na nararapat sa bawat isa. Medyo kakaiba din mindset nitong taong to. Buti na lang hiniwalayan mo siya. Buti na lang hindi na kayo. Buti na lang ex mo na lang siya. Okay? So, now I can see why ganun kalala yung karma na pagdadaanan niya. Kasi nga, hindi lang isang tao to. Di ba commonly sa mga magkarelasyon, naghihiwalay sila because of third party in a person na, halimbawa, 3 kayo, ganon. Ikaw, partner mo, tapos mayroon siyang ibang mahal or may iba siyang kalabuyo. Ito, hindi lang isa. Madami kayo sa kwento. So, sa sobrang dami, ayan, hindi nyo na yung mahanap ang tunay yung love. Ito, 6 of
This one, Six of Cups, kumbaga ito. Okay? So, dito, ino-offer niya yung, ano talaga siya, no? May pagka playboy talaga ang datingan niya. Okay? Pansinin mo to, Six of Coins and Six of Cups. And then may ino-offer din to. May ino-offer din to isa. So, para bang ang dating niya, no? Mahilig siyang, siguro mahilig magbigay ng flowers. Kasi tingnan mo to. Si Knight of Cups in reverse. Okay? Di-describe ko lang yung itsura ng partner mo, no? Kung magre-resonate to sa'yo. Again, this is general. Mukhang mahilig siya magbigay ng flowers sa'yo. Probably, red roses. May tattoos din siya. Mahilig siya mag-sombrero. Ganito yung pormahan niya, kumbaga. Jeans, rubber shoes, medyo, dirty man ang tawag doon. Yung parang, iba yung datingan niya, hindi siya yung malinis type guy. Alam mo yung parang neat tignan. Parang medyo astig yung style niya. Okay? Gothic style, gano'n. Ayan, meron siyang tattoos, hat, flower, romantic, yung itsura ng isang lalaking common, no? Tapos mahilig kayong mag-date, picnic, gano'n, parang gano'n, mahilig din siya sa letters. Actually, no, ay number one, kahit siguro naman sinong babae, parang mai-in-love naman talaga dito sa ex mo. Kasi alam niyang anuhin yung tao eh, parang alam niyang kunin yung kiliti ng bawat naging karelasyon niyo or gusto niyang maging karelasyon. Kasi pansinin mo to, meron siyang in-offer dito sa babae na flower, and then meron pa siya ditong other flowers pa. So, hindi lang talaga ikaw. Probably, ayoko sabihin 6 kayo pero yun yung nakikita ko. Okay, parang 6 kayo sa kwento. So, parang 6 or 2 kayo. Pero sa nakikita ko dito, ikaw, parang meron siyang naka-reserve na isa, tapos, itong 4, parang ano lang niya to, fling. Pero meron siyang 2 na talagang pinag-alaanan niya ng oras, which is ikaw at saka yung isa pa. No? Kasi itong 4 parang fling-fling lang niya. Yun, parang ganun yung nakikita ko dito. Oh, ano? Grabe, no? Okay. Grabe naman tong si ex mo, parang number 1. Okay, next. Justice, ayun. Makakamit mo na yung justice sa buhay mo. Diba, tinanong natin kanina kung anong ginawa niya sa'yo. Ngayon, eto naman, babalik tayo sa karma niya. Justice will prevail. So, meaning, kung ano man yung ginawa niya, hindi maganda sa'yo. Okay? You will have that justice in your life. Okay? Kasi, ang hirap ng pinagdaanan mo sa kanya, sa totoo lang. Ang ganda ng, kumbaga sa yung parang ikaw yung naging partner niya na naging swerte siya, kung naniniwala siya sa gano'n, parang ganun yung tingin niya sa'yo, parang naging lucky charm ka niya. And because of that, hindi ka niya binibitawan. Pero you realize na, parang kasi na nakikita ko dito, ikaw to eh. Ikaw to yung nakikita ko dito. Parang tingin sa'yo, parang isang bata na pwede niya manipulahin. No? Emotionally speaking. Pero meron siyang isang naka-reserve dito na ito talaga yung love niya. Feeling ko lang again, cards lang to, no? Message lang to. Hindi ko naman sinasabing hindi kanya talagang minahal. Pero, parang ganun na rin, no? Parang minahal ka niya lang dahil alam niya may benefits siya makukuha sa'yo. Pero meron talaga siyang bukod tanging minamahal. Bukod sa'yo. Okay? So, again, this is just a message. No? If you got offended with that. Pero, it's the reality speaking of the cards. Ganun ang pinapakita. Ace of Pentacles. Okay. So, kumbaga kung, eto kasi, di ba justice lumabas? And then sumunod yung Ace of Pentacles. So, meaning, makukuha mo talaga yung justice niya. For example na lang ganito. Dahil naging partner mo siya, kasi nakikita ko dito parang matagal na taon mo rin siya naging karelasyon. Siguro umabot kayo ng 6 years, 4 years, ganyan, 7. Baga, hindi kayo isang taon lang, hindi kayo buwan, matagal kayo naging magkarelasyon. Siguro nagkaroon din kayo ng anak, possible. Tapos parang may problem doon, parang meron doon na kailangang ayusin when it comes to the relationship aspect na yun. Kung ikaw naman yung lalaki, possible yung babae, may problem, tapos parang hinihingan ganyan ng tulong for the anak nga, di ba? Pero justice will prevail, no? Hindi kanya magagansya doon, hindi kanya maloloko. Kung ikaw naman yung babae, at yung guy, hindi kanya tinutulungan, hindi kanya sinusustentuhan, then makukuha mo yung justice na yun. Okay, vice versa. Again, depends kung anong sitwasyon mo sa life, no? So next, parang gusto nitong card na lumabas. Ano ba ito? Page of Pentacles, ayun. Kung nagbabalak to na ayusin yung buhay niya at mag-start ulit, no? Kumbaga, ayusin ko na, ayoko na maging, pasaway na tao sa mundong to, na ayusin ko na talaga ang pakikipagrelasyon ko. Gusto ko mag-build ng buhay ko. Ayusin ko na yung buhay ko in short, no? Medyo matagal-tagal mangyari yun, no? Okay? Nakikita ko din dito na parang willing naman, parang gusto rin naman yung ayusin yung nakagisnan niya. Gusto na rin niya magbagong buhay, lalo na sa mga nangyayari sa kanya. Kasi parang aware din siya na nakakarma siya sa ginawa niya sa'yo. No? Kasi, the last or the least thing that you can do for love is to beg for it. Never beg for love to anyone, no? Knight of Swords, ayun no, yung justice mo talaga mabilis na makukuha. May success sa'yo, sa kanya wala. Okay, so, nakikita ko dito na mapapabilis, kung may kaso to, parang mabilis na ma-resolve tong case. And then, pero it's on your side. Okay, hindi siya yung para bang, siya yung panalo, ikaw yung panalo dito. So, yun, nakikita ko next.
Empress, ito ka. Ito ka na ngayon. Kung noon, ikaw yung parang nanlilimos ng pagmamahal. Ngayon, ito ka. Ito ka na ngayon. Yan na yung itsura mo ngayon. Kumbaga, you are the Empress now. You can live by your own. You're not, hindi mo nakakayaan na bumalik ka doon sa nakaraan mo na you're begging for love, no? Now, you want to receive that love. Okay? You are accepting it now, no? So, parang yung nakikita ko, it's a good karma for you naman and it's a bad for him. Of course, so ginawa niya hindi maganda sa'yo. So, ang pinaka makikita mo dito, ito pa lang eh. Ito pa lang, it's a big karma na for him. Ten of Cups in reverse. Ang sakit nito. Okay? Loneliness yan. Okay? So, next, another deck of cards ang gagamitin natin. Okay? So, have last messages for this reading natin. Okay. Wheel of Fortune, diba? Lumabas na naman ang Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, ikaw talagang panalo dito. Tento, oh. So, ikaw. Ito na, ang nakikita na dito, ikaw na. Okay? So, ay, may lumabas. Ano to? Ay, ang dami. King of Wands, but it's in reverse. And Ace of Wands in reverse. Okay. Mukhang nagbabalak tong makipag-ayos sa'yo. Oo. Mukhang balak niya makipagbalikan sa'yo. Pero, tingnan mo yung tingin niya sa'yo. Parang, ayan. Parang, ang talaga ng datingan nitong ex mo, no? Para bang, ang astig ng datingan niya, para bang pa-cool na guy. Pero, again, ang kasi natin ngayon, it's a Mercury retrograde tayo ngayon. So, meaning, magbabalikan talaga yung mga exes, mga nakaraan, yung mga past emotions, but it's upon you, how would you handle those things, no? So, if I were you, huwag mo na siya tanggapin ulit. Okay? Babalik siya ulit sa'yo, makikipag-ayos, makikipag-areglo, pero huwag mo tanggapin. That's the wait lang, may nalaglag na card. Queen of Swords. Ito yung kailangan mong i-emulate na energy. Queen of Swords. Hindi nagpapauto ang isang Queen of Swords. Hindi uto-uto si Queen of Swords. Okay? Alam niya kapag niloloko siya. Alam niya kapag sincere, no? Tingnan mo nakapigit siya. So you need to do a verdict on him kung totoo ba yung sinasabi niya sa'yo. Kailangan mong use your mind, not your heart now. This time, do not use your heart. No? Kasi nasaktan ka na niya. So, kung ako magpapayo sa'yo, huwag mo na siyang balikan. Yun lang yun. Oo, tama yun. Huwag mo na siyang balikan. It's been a long time na wala siya sa buhay mo at naging empress ka naman eh. Ayan ka, oh. So this time, you don't need him in your life. Okay? Tsaka alam mo din sa sarili mo na hindi mo na siya kailangan kasi alam mo din naman, dahil nga sa mga pinagdaanan mo sa pakikipagrelasyon sa kanya, alam mo na rin this time na totoo pa ba yung sinasabi nito or hindi. Okay? Kumbaga, you are using your intuition. This time, you know how to use your intuition and you should use your intuition this time. Okay? Last one. King of Cups in reverse. Knight of Cups in reverse. Ito, Knight of Cups din in reverse. Papansin mo, Knight of Cups in reverse. Yung una, Knight of Cups in reverse na lumabas. Ngayon, Knight of Cups in reverse ulit. So, pinapakita lang dito, hindi siya nagbago. Still, he is in this. Ito pa rin ang galing niya. Wala siya nagbago. Pa-cute pa din. Pa-charming pa din sa mga girls. Naghahanap pa rin ng next victim niya. So, huwag mo lang ulitin yung nakaraan. Bumalik man siya, hindi dahil mahal ka niya at na-realize niya mahal ka talaga niya. No. Bumalik siya kasi wala na siyang mahanap eh. Wala na siyang, parang sira na siya eh. Wala na siyang mautong iba. Kaya, kung babalik man siya, huwag mo na lang pansinin. Okay? So, that's all your reading. Pile number 1. I hope you get the message. I hope it resonates. Ang pinaka-karma niya, it's Ten of Cups in reverse. Okay? Ito, pinaka-masakit na to sa lahat. So, bumalik man siya, bye-bye. Okay? So, thank you for listening, for watching, and we'll see you again in your next reading. Bye! Hello mga ka-Dream Portals, and for those who paid pile number 2, this reading is for you. So, ano nga ba ang karma ng ex mo na nanakit sa'yo? Okay, direkta na tayo. So, ang pinili mo ay the Rider Tarot deck. Okay? So, yun ang una natin gagamitin na cards. So, ano nga ba ang karma ng ex mo na nanakit sa'yo? Okay, sa buhay pag-ibig na nanakit sa'yo, anong karma niya? Okay. 8 of Wands. Ano kasi ito? Parang success. Maraming opportunity na paparating. But again, we're talking about karma. So, possible dito, ang nakikita ko, madaming opportunity na paparating sa kanya, okay? Pero dahil sa sobrang madaming darating, oo, totoo yun. Pero parang sobrang dami to the point na hindi na niya ma-handle lahat. Okay? Siguro dahil nung kayo pa, isa ka sa mga taong tumutulong para i-handle lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Okay? Parang tingin ko dito sa ex mo, parang marami siyang ganap sa life. Tapos isa ka sa mga taong tumutulong sa kanya. Okay? So, Page of Swords in reverse. Okay. Next, we have the 5 of Pentacles or 5 of Coins. So, nakikita ko dito, pinapakita dito sa akin na may matanda. Okay. Oo. File number 2. Tanong ko lang, mukhang okay naman ata kayo na naging ex mo. Parang hindi naman ganun kasakit yung ginawa niya sa'yo. No? Pero kasi topic natin is yung manakit sa'yo. Pero kasi nung ikaw yung binuksan kong card, nasabi ko, I did not say the word nanakit, no? Ang sabi ko yung ex mo, anong karma niya. So,
mukhang nung kayo pa lang, dalawa, may problem na siya, parang ang dami niyang responsibilities in life. Siguro breadwinner tong partner mo, no, yung ex-partner mo. Parang parents niya tong pinapakita sa akin. Siguro 5 sila in a family. Panganay siguro tong partner mo, ex-partner mo dati. Okay? So, madami, di ba lumabas tong 8 of Wands? Ang dami opportunity, ang dami. It also serves as responsibilities. Ang dami niyang responsibilities in life. At yun ang isa sa mga giging karma niya sa life. Yung siguro ganito na, file number 2. Naghiwalay kayo kasi thinking na dumadagdag ka sa responsibilidad niya. Tama. Parang dumadagdag ka sa mga obligations niya in life. Parang nagiging obligation ka na niya, responsibility. Yun yung nakikita niya. No? Parang ayaw lang niyang magdagdag pa. Ang nakikita ko dito, parang hindi ko lang masasabing may partner siya ngayon, no? Pero kung wala man, siguro dahil nga, yun nga, kaya ka niya iniwan kasi nga, iniwan ka niya, no? Sasabi ko talaga, iniwan ka niya. So parang possible na siyang nakipag-iwalay sa'yo. Kaya na niya ginawa yun kasi nga, ang dami na niyang hinahandle sa life, hindi na niya ma-manage. To the point, pati yung relationship niya sa'yo, hindi na niya ma-handle. Okay? Ganon yung nakikita ko. Okay? So, ano yun, general yun. So, whoever resonates to that message. We have the Queen of Cups in reverse. Mukhang I don't know, no? Pero parang, Queen of Cups kasi emotion to. May problem ba sila ng nanay niya? Kasi nakita ko din dito yung nanay niya eh. Parang hindi sila okay ng mama niya or may problem sa mama niya. May gulay, no? I'm not saying bad things naman, pero grabe naman itong karma sa kanya. Parang, ang karma niya kasi parang nakafocus sa family and about his responsibilities. Siguro dahil nasaktan ka, dahil yung, parang bang, ganon, mas inuna mo yung family mo kaysa sa akin, or your responsibilities in life, yung mga dreams mo in life. O sige, yan na sa'yo na, and then you walk out. Or, iniwan ka niya sa ere, ganon. Kaya ganon siguro kasakit sa'yo. And then, parang nakikita ko dito, may problem when it comes to his parents. Okay? Hindi, parang kasi nakikita ko dito may sakit din yung parents niya, nagkasakit. Lalo na yung nanay niya. There's something with the mom. Parang feeling ko may involvement dito yung nanay, bakit kayo nagkahiwalay. Parang, kasi Queen of Cups but it's in reverse. So, medyo insensitive siguro itong nanay niya. Parang mas iniisip niya lang yung sarili niyang emotions. Okay? Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng anak niya. Kasi ito ng mga anak niya, sumusunod lang sa kanya. Parang gano'n. Okay? Next, Queen of Swords in reverse again. Wow. Ikaw naman to, no? Hindi kayo okay ng nanay niya. Ang nakikita ko dito, file number 2, hindi kayo okay ng nanay niya. Oo, hindi kayo okay. You're not okay. Hindi kayo okay ng mama niya. Para bang, imagine, Queen of Cups and Queen of Swords. Okay? Tubig, hangin. So, hindi kayo okay. Tapos kung element pa yung pag-uusapan, you're not really in a good state. Okay? Tubig tsaka hangin. O ito, lumabas naman, Queen of Pentacles. Grabe naman. Puro Queen. Pansin mo ba? 3 queen lang lumabas. Okay? So, may involvement talaga dito ng magulang or babae. Ang pinapakita sa akin dito, parang may kinalaman yung babae sa naging, sa nangyari sa relasyon nyo. Okay? Parang, ganito kasi ito lumabas to on the side. Ito kasi yung naging ex-partner mo. He is a Page of Swords, but it's in reverse na. Okay? So, ibig sabihin, medyo parang nagmamature na siya ng konti at nare-realize niya kung ano yung mga nagawa din niya sa'yo. May realization din naman siya. And then this is you. Actually, medyo compatible naman kayo sa isa't isa. Pero mayroong problem when it comes to the side of him. Parang sa family, lalo na yung babae. Okay? Pero sa tikong nanay to. Okay? Kung hindi naman basta babae, pwedeng lola, nanay, tita, kapatid na babae, ganon. Tapos, ang iniisip kasi nitong babaeng to, parang mauubos yung pera niya. Kasi feeling ko dito, may kaya sila. Tapos, feeling nitong babae, itong nanay, is yun lang yung habol mo sa anak niya. Kasi parang may kaya sila yung ex-partner mo parang may kaya. Parang sabihin natin meron silang wealth, parang family nila, no? Parang business, ganon. And then feeling niya parang hindi naman sa ma-handle. Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, medyo siya, yung parang hindi niya iniisip yung feelings ng iba. More on sa kanya. Medyo may pagka-selfish siya sa ganung part. So, wala siyang paalam sa naramdaman ng anak niya. Basta alam niya. Kumbaga, alam mo yung mga comments sa mga mayayaman na sasabihin nila, ito pakasalan mo. Kasi ito yung kasosyo natin, pares kayo mayaman, tayo, yung mga ganun ba. Parang basta may problem when it comes to the family. Basta may ganun sa inyo, may issue. Kaya parang iniwan ka niya, or parang ikaw din mismo nag-decide na iwan siya because of that. Kasi hindi kayo magkasundo. Ayun, 3 of Pentacles. Ang daming Pentacles dito. Mukhang may kinalaman yung family dito. Nakita mo to? Parang ito yung partner mo, tapos sa lahat ng gagawin niya, parang inuusig lagi. Tama ba itong ginagawa niya? Mamay magkamali na naman to sa decision sa buhay niya. Alam mo, di ba ang inaano natin dito, anong karma ng magiging ex mo? Magiging ex, Anong karma ng ex mo? Ba't magiging ex? Baka mamaya, ang pinag-usapan natin, anong karma ng ex mo? Kasi lagi yung nababanggit yung magiging ex. Baka kayo pa hanggang ngayon tapos maghihiwalay pa lang kayo. Possible din yun, no? Baka nakikinig ka ngayon, tapos may problem kayong ganito, and then possible maghiwalay kayo because ganito ang sitwasyon. Which is, I would also recommend na better mo
iwanan na lang. Bakit? Kasi kahit yung partner mo ngayon, kung kayo pa hanggang ngayon at magiging ex mo pa lang siya, para bang sunod din siya sa utos. Oo, sunod din siya sa utos. So, kawawa ka lang din. Okay? May pagkamamas boy, yes, oo. But in a bad way, no? Ayun, ang dami. Wait, dami naman. Okay, judgment. Okay. And, okay. 5 of dahil nalaglag siya ng ganun, ititignan natin siya as upright na lahat, no? So, judgment, upright, 5 of wands, upright. So, magulo. Anong magiging karma ng magiging ex mo? Dahil karelasyon pa siya ngayon? Or ex mo na? Okay? Anong magiging karma niya? Magulo. Magkakagulo. Parang walang pag-aayos sa relationship ng sino? Ng ano niya? Family niya. Basically, family niya. Basta yung relationship niya towards other people, hindi magiging maayos. Okay? Kaya pala ang daming dito, opportunities, kasi parang success din to eh. Kasi parang nakikita ko kumbaga mayaman sila, magulo sila, parang gano'n. Ganun nakikita ko dito. Tapos judgment, parang there's a calling na parang bang, dahil sa ginawa nilang pananakit sa'yo, pero hindi ko nakikita physically ha. Parang emotionally, parang pinamumukha sa'yo na hindi ka bagay sa anak nila, or parang hindi nga deserve ang isa't isa, lalo ka na hindi mo siya deserve kasi nga ganito yung estado niya sa buhay, or parang hindi kayo magka-level, parang gano'n. There will be judgment. Kaya yung isa nga sa magiging karma nun, sila mismo mag-aaway-away. Diba, gulo? Okay, last for these cards. Ayun, magkakaproblema sila. Yun, tops na. So, magkakaproblema sila. Natawa ako kasi yung sila mismo mag-aaway-away. Sila mismo na sinisiraan ka doon sa ex mo ay sila mismo din ang magkakaroon ng problema. Kumbaga, damay-damay lahat, buong pamilya. Okay? Kung ang tanong kasi natin, ano magiging karma ng ex mo? Pero ang nakikita ko dito, hindi lang sa ex mo eh. Buong pamilya niya ang makakarma. Magkakagulo sila lahat. Okay? Magkakagulo. Hindi sila magkakasundo, ang gulo-gulo nila. Tama lang na iniwan mo siya kasi nakakaano ng ulo. Okay, gusto lumabas nito. Ano to? Princess of Swords. O, yun. Okay. Mga isip bata pa kasi sila. Yung parang ang babaw ng kanilang although matatanda na sila, pero ang babaw ng perception nila in life. How they perceive life, it's so surface level lang. Okay. 5 of Wands. So, magulo, mag-aaway sila. Hindi sila maayos. Alam mo yung pamilyang magulo. Yung, kung nakakapanood ka ng mga palabas sa mga movies, okay, yung mayaman sila, okay, pero ang gulo-gulo nila lagi, parang nag-aawayan sila dahil sa pera, hindi sila nagkakasundo, gumagawa ng hindi maganda na dahil because of money, no? Because of inheritance, mana, ganun. Ang gulo. So, tama lang na umalis ka sa poder nila. Okay? 8 of Pentacles. Okay. So, pinapakita naman dito na tama lang na iniwan mo sila because you can build your own naman. You're starting from scratch and then you can build your own way of living naman. So, kung yung kinakatakot mo, kung magkarelasyon pa rin kayo hanggang ngayon, ay yung baka hindi mo kayanin na iwan siya, lalo na if he is the one who's supporting you financially, no? Especially kung may anak kayo, you can do it. Kasi naman mag-stay ka dito, mag-stuck ka dito sa relationship na ang gulo-gulo. Magulo sila. Magulo yung pamilya. Magulo yung pamilya niya. Magulo. Oo. Ang gulo talaga, as in. Parang hindi sila magkakasundo. Ayan. 6 of Swords, di ba? Wala, magulo. Ganyan yung mararamdaman ng partner mo or ex mo. Anim siguro yung tao na involved na gumugulo sa utak niya or nagiging reason kung bakit masira yung relasyon nyo. At ito siya. Parang pagod na din. Nakakaawa din yung ex mo. Kaya sabi ko kanina kung parang okay din ata kayo ng naging partner mo. Parang ang problema dito hindi siya eh. Parang yung family niya. So parang nakakaawa din talaga yung ex mo. Sa totoo lang. Nagkaroon siya ng ganitong family. May pera sila, kaya niyang makuha yung mga bagay na naisin niya, pero when it comes to emotionally fulfillment, yung parang bang nasa inyo na lahat, pero relationship speaking, emotionally speaking, lacking sila doon, kulang sila doon, or wala sila doon. King of Cups in reverse, ayan. So tingin ko itong ex mo, or magiging ex mo, kung kayo pa hanggang ngayon, ay as in malulungkot to. Okay? Ang nakikita ko, at nafe-feel ko sa kanya, naawa ko sa kanya, para bang parang siya din mismo, hindi niya gusto yung nangyayari sa buhay niya. Pero, may involvement din kasi siya eh. No? Pwede naman niya kasing iwasan at tigilan. Okay? Kaso siya din naman involved din kasi din siya. No? Siya din naman kasi. Okay? Tapos mukhang mabibisyo to. Parang mapapainom, ganun. Dahil na-stress siya, ganun. Okay? Malaking, may lumabas na card. May malaking, 3 of Swords. Ouch. Okay? Kita mo yan. 3 of Swords. Ayan. So, nakikita ko nga dito, mayroong issue. Kung sa iba, ang third party, kasi ang 3 of Swords commonly third party to. Kung isa iba kasi common ng third party, yung other person involved, like, karelasyon din nga, gano'n. Yung sa'yo naman, family to. May involvement ng family. Parang yung matanda sa pamilya, gano'n.
Tapos, pumapagitna kasi siya eh. At sa nakikita ko dito, magiging karma din is, hindi rin siya magkakaroon ng maayos na relasyon. After sa'yo, parang sa susunod ng mga relationship niya, hindi na magiging maayos. Kasi ikaw parang stick ka sa kanya eh. Parang, totoo ka sa kanya, loyal ka, faithful ka, parang ganon. Sa mga magiging partner niya kasunod, parang malabo siyang makahanap ng katulad mo na faithful sa kanya. Okay? Lalo na kung ganyang klaseng pamilya. Baka hindi magiging partner niya susunod, sisikmurain na lang or makikigo with the flow na lang sa family dynamics nila. Pero alam mo yun, after na lang siya sa money. Which is yun ang tingin sa'yo ng family niya. Pero yung magiging partner niya, baka soon to be, yung magiging asawa niya, yung tingin nila sa'yo, yun ang napangasawa naman ng anak nila o kapamilya nila. Okay, kasi nakikita ko dito parang involved talaga yung family dito. Okay? Kumbaga kung ano yung sinasabi nila sa'yong bad, which is hindi naman totoo tungkol sa'yo, yun ang magiging end up lifetime partner nitong taong to. Okay, yun ang magiging karma niya. Okay? Kasi parang kina-question din nila yung pagiging faithful mo eh. Parang ganun, oo. The sun, but it's it's not in reverse, but it's kung mapapansin mo nakatalikod, ikaw to, iniwan mo siya. Iniwan mo. Yes, go girl, iniwan mo siya. Tama yan, iwanan mo siya. Iwanan mo. Oo, tama yan. Huwag ka mag-stay sa relasyon. Okay. Pinapakita ng cards. Okay. So, ito, temperance in reverse. So, hindi talaga maayos ang kanyang emotion. Okay, medyo moody din ng taong to, no? So, 5 of Pentacles. Okay, lumabas din to. So, masakit sa part mo, oo. Ikaw, sa'yo masakit, at masakit din sa part niya. Di ba lumabas na rin yung 5 of Pentacles dito? Ito yun eh. May sakit talaga sinasabi dito. Nakikita ko parang magkakasakit yung basta yung parang babae sa pamilya niya. I'm not saying nanay nga, no? Pero, we're not putting curse to anyone, no? We're not saying bad things happen to other people. But, with these cards, pinapakita dito na, pwedeng maapektuhan yung health. Okay, kalusugan. Yung ang yaman nila, pero, yung sakit nila, parang, doon din mapupunta yung yaman nila. Oo, parang ganon. Oo, ito pa, 6 of Pentacles. Ayun na naman. Ang daming lumalabas ng cards, ang daming gusto sabihin. 6 of Pentacles, ayun. So, dito, parang ikaw ito, no? Ayan ka. Di ba nung what do you call this one? Dito sa isa, nilumabas dito na Pentacles din, 8 of Pentacles, ayan. Hanapin ko lang ito. And then, somehow, mapupunta ka din sa sitwasyon ng buhay mo na magiging successful ka. And I can see here na hindi ka magiging katulad nila. No? Yung katulad nilang mata pobre, parang ang taas ng tingin sa sarili. Ikaw parang hindi ganoon. Para magiging successful ka din sa life. Kumbaga, kung ano yung naging success nila, parang pwede nga masigit pa sa kanila eh. No? Pero hindi ka magiging katulad nila na ganyan tumingin sa tao. Ace of Cups niya. Ang ganda ng sa'yo. Ang ganda ng karma sa'yo when it comes to emotion tayo. May fresh new beginning na mangyayari sa'yo. Okay? May magandang pagbabago na mangyayari sa buhay. So, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat pangamba. Okay? So, gamitin naman natin itong The Light Sears Tarot. Alam mo yung, pile number 2. Ang daming gustong cards na ilabas. Death and Rebirth. May bagong bukas sa'yo. Okay? Kung sa kanya, Death, Rebirth. Ibig sabihin, kung sa'yo, Rebirth, sa kanya, Death. Again, we're not saying bad things to happen to people. Pero ang nakikita ko dito, parang may kinalaman talaga sa health. No, hindi naman natin sinasabi mangyari nga sa kanila yon, no? Siguro ang tindi ng galit mo sa kanila, pero hindi nakikita ng galit ka to the point in a way na you would curse them, no? Pero kasi ang itsura mo dito parang tahimik kang umalis eh. Parang sige, give up ko na nga tong love ko sa iyo. Pero kasi yung silent living, na umiyak ka, mag-isa, wala kang sinabing masama sa kanila, yun ang mas matindi kasi. Kaysa yung nagwala ka, iba yun. Ibang sakit yun, no? King of Swords, ayan. You are so matured na. Alam mo, nakikita ko sa partner mo or ex-partner mo, bukod tatanda siya na marami siyang realization in life na gustong balikan pero hindi na niya mabalikan. Okay? So, yun yung nakikita ko. Para bang magbabalik tanaw siya na, what if siya yung nakatuluyan ko, no? Which ikaw tinutukoy niya. Parang meron din kasi siyang ganun. Parang nakikita ko love ka naman talaga niya. Kaso, mas nangingibabaw sa kanya yung takot, yung utos, yung salita ng sa kanya, family. Okay? Parang ayaw ko salita pag galing sa family. Okay, 7 of Pentacles. Ayan. So, ang daming seats. Inaalagaan. Okay? Ito ang pinakita. Ang ibig sabihin nito, file number 2. Ito kasi yung iniingatan ng ex mo. Yung naumpisahan na nilang naitanim. No? Iniingatan niya. Which is yun din sinabi kasi sa kanya. Na yung legacy, that's the word, legacy. Okay? Kumbaga, kung ikaw daw yung magiging partner niya in life, parang mawawalang saysay yung legacy na na-build na nila. Parang gano'n. No, masakit pakinggan yun, pero yun yung kung hindi nila sabi yung literally sa'yo, parang yun nasa mind nila, na hindi nila masabi sa'yo. Kasi kung sinabi, sakit mo, diba? Okay, may lumabas pa ulit na cards. Queen of Swords, ito naman ikaw. Tingnan mo Sabi ko, diba, alam mo, para kayong
totga. Parang masasabi mo na totga mo siya. Kasi wala ka naman din sa kanyang bad feelings eh. Parang number 2. Where in fact, sabi ko nga sa'yo, pares kayong swords, diba? Doon kanina yung lumabas yung Page of Swords, at saka, ano katabi niya? Queen of Swords, what is in reverse. Ngayon, lumabas yung Queen of Swords, upright na. So, ibig sabihin, ito na ikaw ngayon, or possible na maging ikaw someday, once na, hindi na kayo. Once na nakipaghiwalay ka na sa kanya, or wala na kayong ano sa isa't isa. Magiging ganyan ka na someday. Okay, siya naman, nandoon din siya, pero, ang nakikita ko dito yung negative side ng King of Swords. So, ang pinaka nakikita ko positive emotion niya, yung may pagsisisi siya. Ikaw naman, parang, you're okay in life, but somehow, ano kasi heads up ka talaga eh. Kasi ito yung dinanas mo, ito yung naranasan ko, ito yung nangyari sa buhay ko, itong ginamit ko fuel, ganyan. Parang ang ganda, okay? Kung may isip mo man yung nakaraan mo, parang taas na ukang haharap sa mga tao na, at least, I did not give up on myself. Okay, I build my own empire, I build my own legacy then, but I will never be like them. Siya naman parang nandoon yung pagsisisi sa mukha niya. So, yun nga, ang nakakatawa lang dito, ano, ang dami niyang feeling ko soulmate kayong dalawa. Nakikita mo ba yung uwak dito? Tsaka yung uwak dito. Ayan o. Feeling ko soulmate kayo eh. Soulmate kayong dalawa. Parang kahit hindi na kayong dalawa, parang kahit ex mo na siya, parang ini-stalk ka pa rin niya. Parang tinitingnan pa rin niya kung nasan ka, kumusta yung lagay mo. Love ka naman talaga niya. Though, yun nga, masakit lang isipin talaga yung mga ganyang bagay. Siguro in a different timeline, I know, parang in a different lifetime, siguro, kung mabubuhay kayo ulit. Malay mo, pagtagpuin na yung soul niyo ulit, no? Na maging kayo na talaga. Pero in this lifetime, soulmate kayo na may end din. Which is, siguro sa next life nyo, yung possible. Pero hindi ko kayo nakikita na iisang direction ng tingin niya. Hindi. Nakatingin siya sa'yo, pero ikaw hindi ka nakatingin sa kanya. Nandun pa rin yung in-stalk ka niya. Okay? And mind you ang dami ka pa rin bantay. Oo, nakakaawa yung ex mo, kung tutusin. Oo, mahal ka niya pero, yun nga lang. Sad to say. Oo, medyo parang nakaka-sad yung nangyari sa love story niyo. Pero, kung kayo naman dalawang pag-uusapan, kung kayo lang ha, okay naman. Pero, you're just soulmates here sa lifetime na to. Pero in another lifetime, we don't know what will happen. So, last card for this to take the tower. What's in reverse na siya? In reverse na yung the tower. So, di ba sabi ko, magulo sila, magkakagulo. Kasi ito nakikita ko dito, pang ano na to yung future nyo na. Okay? Sa future, parang, syempre, siguro nagbagong buhay na rin sila, magiging maayos na. Pero, wala na talaga yung spark. Ikaw parang naka-move on ka na. Siya ang hindi pa naka-move on. So, parang pinaka-biggest karma niya is, ikaw naka-move on na, siya hindi pa. Yan. Sakit din nun, no? Wala, ganun talaga eh. Hindi kasi niya pinaglaban. Hindi kanya pinaglaban talaga. Nung mga bata-bata siya. Ito, matanda na siya dito sa King of Swords. Matanda na siya dyan, na-realize niya. Hindi pa niya talaga naisip, matanda na siya. Pero, di ba? Hindi kanya pinaglaban kasi. So, for this pile, hindi lahat ng pile binibigyan ko ng message oracle. Pero for you, I want to have one. Citrine. Unnecessary worries. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solutions. Yun. So, yun ang kailangan mong gawin. Huwag mo masyadong problemahin yan. Kung nagkaroon man ng problem na iniwan ka niya, or, kasi parang feeling ko dito, siyang mangiiwan sa'yo. Kung ikaw man, you walk away, then, ayaw mo. Kasi ganun talaga, you cannot force anyone to love you, di ba? And you should never do that. Di ba? Another, oracle card for you, message of life, oracle cards, welcoming happiness, divine love is manifesting in me, through me, and around me. It attracts all that I need for the benefit of my soul. As I work to increase my inner light, I evolve into an emanation of love and joy. Today, I reap and welcome the happiness and beauty of all that I have sown. Ito ka na yan. Finally. Okay? Hindi mo siya kawalan. Doon sa umpisa masakit, pero, kasi pinag-search ka na dito, nung tumanda ka na, lumipas na yung mga taon, you're not putting anything worries about it na. Siya yung ganon. Okay, so the biggest karma is sa family niya and of him, sa kanya naman, he cannot move on. Kumbaga sa kanta, the man who can't be moved, yun siya. Okay? So, parang number 2, thank you for listening and watching, and I hope it resonates. Kung hindi naman, you can pick another pile. So, again, thank you for always supporting my channel, pile number 2. And we'll see you again in our next reading. Bye! Hi, pile number 3. Okay, so this is the last pile. Pile for those who pick Astro Journey Tarot deck. Okay, this tarot deck is by Vanessa Samaina. Okay, one of my favorite tarot readers. Okay, so from this deck, itong gagamitin natin, of course, ito muna yung ating Astro Journey Tarot deck. So, ang reading natin kasi pile number 3. Ano nga ba ang magiging karma ng ex mo? Okay, specifically yung nanakit sa'yo ha, or yung talagang nasaktan ka ng todo. Yun. So, ano yung magiging karma niya? Okay?
First, we have Four of Pentacles. Oh, okay. Nakita mo ba yung mukha niya? Parang ayaw maagawan, okay? Takot, maagawan, takot, mawalan, ng mga nag-build niya sa life. Okay, the High Priestess. Okay. Okay. Next, the Empress. Next one. Okay. Four of Wands. Okay. Okay. Pile number 3. Ang sabi kasi natin is, ang hihingi nating message, okay, is, ano magiging karma ng ex mo or naging karelasyon mo na nanakit sa'yo or nasaktan ka. Ang lumabas dito una is the Four of Pentacles. So, parang itong taong to, itong ex mo ha, parang meron siyang iniingatan. May pinaka-iingatan siya. I don't know kung tao to, or bagay, no? Ingat na ingat siya dito. Pero napansin ko dito sa tao to, ano ko lang siya ha, i-describe ko lang sa'yo. May din siya sa rubber shoes, and then parang laging natatanggal yung sintas ng rubber shoes niya, no? Parang laging mo nasisita, yung sintas mo, natatanggal yung tali, parang ganun. Yung nakikita ko dito. And then, medyo pout lips. Siguro yung pagka-Scorpio to, no? Yung eyes niya kasi, parang Scorpio rising tong ex mo. Kasi yung eyes niya may something sa eyes niya. Okay? And then, yan yung nakikita ko. At saka, itong taong to, I can see as well na somehow, no, na okay kayo, naging okay naman talaga yung relasyon nyo. Pinapakita sa akin dito yung relationship. If you were in the part of the LGBTQ plus IA community, tama ba yung pagkakasabi ko? Okay? If not, I'm sorry. Kung pares kayong babae, no? Kasi parang ito nakikita ko dito na reflect ko. You are in the same, let's say, gender. Okay, gender. We're talking about gender. Okay. Kung same kayo, okay kayo. You're good, no? But, ang nakikita ko kasi dito, kasi parang, eto ha, tingnan mo. Isa ka dito sa dalawa. Ayan, the High Priestess and the Empress. Okay, parang isa kayo. Maaring gender, same gender kayo, no? Or let's find out more. Baka mamaya, somehow, tungkol to sa iniingat. Okay, dalawa. Oops, hindi, tatlo. Okay, so ano to? The Princess of Cups in reverse. Maarte ba to? Lalaki ka ba nakikinig sa akin ngayon? Kung lalaki ka nakikinig sa akin ngayon, maaring itong babaeng itong tinutukoy ko, no? So parang, ano to? The Emperor in reverse, Four of Cups in reverse. Okay. Gusto mo ba ito? Four of Cups in reverse. Okay. Four of Cups in reverse. Hindi siya makukontento sa life niya. Okay, hindi siya kontento sa life na meron siya. Oo, may pagka parang opportunista. Hindi ako sure, no? Pero kasi, parang, ang nakikita ko si dito, pero ang pinapakita sa akin dito kung bakit kayo maghihiwalay or bakit kayo naghiwalay. It's more on dahil meron siyang iniingatan, no? As in, pinaka-iingatan niya. Somehow na, kaya niya i-give up lahat. Wag lang itong hawak niya. No? Ano kaya yan? Alamin kaya natin. Ano ba yan? Na-curious naman ako. Ano yung iniingat-ingatan nitong ex ni pile number 3? At naging reason ng paghihiwalay nila. And because of that, nasaktan si pile number 2. The Hangman in reverse. So again siya, the Hangman. Hindi siya reverse. The Hangman talaga siya. Okay. Okay. 8 of Wands. Upright din to. Okay. So, ang nakikita ko dito, pile number 3, medyo magulo kasi siya, no? Ang nakikita ko sa kanya, hindi siya makapag-decide sa sarili niya. Parang lagi siyang nagko-contemplate, parang lagi siyang alinlangan. Masaya siya sa'yo, mahal ka niya, gusto ka niya. Pero there's a problem na hindi niya kayang bitawan. It could be, I don't want to use the word kasi, pero pwede kasing, ito yung nakagisnan na niyang gawin. Tapos, para bang, ang nakikita niya dito is like, medyo, hindi ko alam kung nakialam ka ba, or may pinakailaman ka ba, or may nalaman ka, and then somehow parang, hindi niya gusto yon. Okay. Medyo magulo siya, parang number 3. Wait lang. 9 of Pentacles. But it's in reverse. Okay. But it's in reverse. So, ang pinaka-big karma niya, parang yung pinaka-ingat-ingatan niya kung ano man tong iniingat-ingatan niya, parang mawawala din sa kanya. Okay. Parang, kung career yung inuna niya, kasi gusto niyong yumaman muna, parang hindi rin siya magiging masaya doon. Oo. 9 of Pentacles. May ending na mangyayari doon. 10 of Swords. The biggest karma of this person. Kaya medyo na, pile number 3. Gusto kasing malaman kung ano yung medyo, somehow yung, doon sa taong yon.
para malaman mo na itong reading na to ay para sa'yo. Pero nakikita ko dito parang ayaw, may tinatago siya. May malihim ba itong partner mo? Mukhang malihim siya. Alam mo yung ex mo, mukha siyang ano, yung ang daming pinagdadaanan pero hindi halata. Pero ang karma nito is marami talaga siyang pagdadaanan. Mentally speaking, maaaring ma-depress siya, anxiety, parang may ganun siya. Oo. Ang weird niya tumingin actually. Parang hindi naman sinasabing magkaroon siya ng something in a mental state, no? Ganon. Pero possible. Oo. Kasi hindi maganda yung kanyang state of mind. Page of Wands in reverse. So hindi siya magkaroon ng paano ba yun? Ano ba term doon? Parang hindi niya may enjoy yung life niya. Ganun na lang. Yun na lang sabihin natin. Parang wala siyang freedom. Yun, wala siyang freedom. Oo. Oo, yun. Kasi, ang pinaka-biggest karma nitong ex mo na nakita sa'yo is Ten of Swords. Mentally speaking, hindi siya magkaroon ng peace of mind. King of Cups in reverse. Oo. And because of that, dahil wala nga siyang peace of mind, emotionally speaking, yun lang. Mahirap din. Ibig sabihin, syempre, pag wala kang peace of mind, di ba, commonly, pati emotions mo naapektuhan. Di ba? So, ganun. Ang inaalam ko kasi, ano nangyari sa inyo? File number 3. Kasi may iniingatan daw siya dito. Okay. May anak na ba to? So, the strength. Okay. May anak na ba tong partner mo? Alam mo, medyo mysterious tong ex mo. Parang nakikita ko sa kanya na, hindi ko masasabing dalawa yung katauhan niya, no? Siguro Gemini siya, no? Pero nakikita ko sa kanya, parang meron siya iniingatan. He loves you, she loves you. Pero somehow, meron siya iniingatan. Kaya tinatanong kung may anak na ba siya. Okay? Kasi parang hindi niya kayang i-give up yun. Kung yun ang usapan. He will never give up kung yun ang pag-usapan. Six of Wands in reverse. So, kung yan ang gusto niya sa buhay, makamtan yung Six of Wands, yung success, yung recognition, hindi niya makukuha yun in life. Okay? More on yung karma niya, it's more on having the peace of mind, clarity, which is yung importante. Yun ang magiging biggest karma niya. Ten of Swords Pero hindi halata. Hindi niya ipapahalata sa'yo na nahihirapan siya. Parang ego din niya, justice. But it's in reverse. So, ibig sabihin, ito siya. Justice na, ibig sabihin ito, hindi niya makukuha kung ano man yung justice na gusto niya. Kung ito man ay may anak na, no, kung ito ay may anak na, tapos nagka-problema sila ng partner niya na una, tapos ganito na, kaya medyo magulo Kasi ang dalawang babae nakita ko dito, di ba? Sabi ko dalawa. Kaya sabi ko baka maaaring same gender kayo. Kasi pinakita sa akin dito dalawang babae. So possible, kaya natanong ko kung may anak na siya, is possible na yung ex niya dati, bago ikaw, no, ay meron na silang anak noon. At nasa kanya yung anak. Or gusto niya mapasa kanya. Okay? Parang ganun, basta yung custody, pinag-usapan. And then, dumating ka sa life niya, parang imbis na makadagdag ka sa happiness ba, kumbaga makabawas ka man lang sa problema niya, feeling niya parang nakadagdag ka or parang somehow nagkaroon kayo ng problem ng pinakaiingatan niya, which is parang anak niya na baka hindi ka gusto or whatsoever. Tapos parang yun naging reason, and then naging wala kayo. At kung naghahanap siya ng justice for that, na magkaroon siya ng custody, hindi niya makukuha. Lalo na kung lalaki siya, parang impossible yun kasi commonly kapag bata pa, nasananay talaga yung custody. Okay, lalo na pag yung edad ay hindi pa pwede mag-desisyon yung bata. Sananay talaga yung commonly. Not unless kapag nakita naman na incapable si mother, no? Pero kung lalaki siya dito sa natin, kung ikaw ay babae at lalaki to, gano'n yung possible na mangyari. Like kung pares naman kayong babae, maaari siya, may partner sa ex niya, meron siya naging anak, gano'n. There's a different scenarios in life, no? So, marami nakikinig sa reading ko ngayon at ang daming nagtatanong kasi pati yun na natin yan sa energy natin kasi binabasa nga natin. So, ito, may masik na cards. Ayun, no? Nine of Swords. Ayan siya. Mentally speaking, ang pinaka biggest karma na makukuha ni pile number 3, yung ex mo, hindi ikaw, yung ex mo ay sa mental state, no? Hindi magiging maayos yung he or she will not be mentally healthy, no? So, again, ang dami na kasing tao ngayon na nagkakaproblema na dyan, no? Pero, be kind talaga, no? Kaya kung sa tingin ko, nakipag-iwalay ka sa kanya, parang out of na lang din. Pero nasaktan ka kasi parang bang, feeling mo parang panikit butas ka lang niya, or feeling mo parang bang, parang ginamit ka lang din niya, or feeling mo parang unfair, parang ganon. May unfairness kang na-feel, ganon. Parang unfair, parang ganon, yung na-feel mo. Kaya nasaktan ka. Tapos yun yung naging karma niya. Malala, yung niya. So, Seven of Swords in reverse. Okay. Deception kasi ito Pandaraya, panloloko, deceitful energy. Okay? Mapanin lang, ganon.
So, pag naka-apply kasi to, yun ang ibig sabihin niya. So, ang nakikita ko dyan, kasi parang ang ina-expect niya tong taong to, meron kasi siyang iniingatan niya. So, yung iniingatan niya, feeling niya siguro, makukuha niya yung custody talaga. Pero hindi ganun ang nangyari kasi, no? Kasi sabi dito, hindi magiging maayos. Akala niya, yung pag-iwan niya sa'yo, or akala niya, yung pag naghiwalay kayo, mas magiging maayos ang buhay niya. Kung mag-focus siya dito. Okay? Possible lang yun na pwedeng anak. Or pwede din naman, yung career niya, finocus niya. Kasi tinatanong ko dito kung ano yun eh. Hindi niya sinasabi. Ayaw niyang sabihin. Medyo masikreto itong taong ito. Oo, nakikita ko dito sa sikreto siya. Temperance in reverse. So, yun nga, dahil nga sa ganun, hindi mo siya hindi mo ma-guess. Ba't kayo moody siya ngayon? Ba't kayo galit siya? Ba't kayo ganito? Parang ganun kayo, nagtataka ka. Bakit ganun siya ngayon? Anong nangyari? Parang ganun. Iba na yung ugaling pinapakita niya. Kasi nga, di ba nga, hindi na okay yung mental state niya. 8 of Pentacles in reverse. Lahat ng pinagpaguran niya, mawawalang saysay. Yes. Okay? Hindi ko ma-detect talaga the specific reason. Siguro madami kayo nakikinig sa akin, no? Siguro masasabihin ko lang yung mga somehow, baka ganun yung in relation lang, na naging reason, or ano tong pinaka-iingatan niya. Pwedeng career to, pinaka-ingatan niya, yung bawa, meron siya opportunity abroad, mas pinili niya yung kesa sa'yo, tapos ikaw parang ayaw mo LDR, siya, o kaya, okay lang naman sa'yo yung LDR, pero siya ayaw yung LDR, so bago pa siya umalis, nakipaghiwalay na siya sa'yo. Yung parang ganon. That's why you feel unfair. Parang ganon. Tapos, yung napunta na siya doon, na-homesick siya, ang dami na nangyari sa life niya, mentally speaking, hindi siya naging okay. Yung lahat ng pinaghirapan niya, pinag-ipunan niya, ginastos niya, lahat, pagod, mawawalan sa isa yun. Okay? Masaklap. Parang uuwi siya ng Pinas, babalik siya sa Pilipinas na hindi okay yung kanyang mental state. Parang sayang lang lahat. Ganun. O, the star. So, itong ningning na iniisip niyang makukuha niya once na itong iniingat-ingatan niyang career or tao man yan, no? Hindi niya yung makukuha. Okay? Kasi nga, ito ay galing din naman sa, napansin mo, may water and then the other one dito pinupur niya. Ibig sabihin, ang ginagawa niya kasi, maglalaan siya ng time sa'yo, little lang, konti lang, and then mas maglalaan siya ng mas maraming time dito sa kabila. Okay? Hindi ko naman nakikita dito na may iba siyang involvement na like third party, na may iba siyang babae, or may iba siyang lalaki, or may iba siyang, bukod sa'yo, may iba pa. Ang nakikita ko dito more on, parang sa past niya, na baggage, na nadala niya hanggang sa relasyon ng dalawa. Or pwede din naman sa career niya, sa dreams niya, sa aspiration niya in life, o kaya anak, nakikita ko dito. Oo, yun. So, possible yun. Okay, ayan. Feeling ko, yung sinabi ko kanina, kung gusto niya mag-dumbal sa ayaw mo ng LDR, or gusto mo ng LDR siya, ayaw niya, parang gano'n. Career siguro to, kasi ito naka-in-reverse. So, kung gusto niyang yumaman, yun ang pinakagusto niya yaman, kasi ito, crystals to So, may kinalaman kasi yun sa pera. So, baka gusto niya may opportunity siyang yumaman, at mas pinili niya yung kesa sa'yo, no? At dahil doon, nakarma siya, yung yaman na hinahangad niya, hindi niya ito makukuha. Oo. Kasi nga, para bang, pwede mo naman kasing pagsabayin naman talaga kung tutuusin. Halimbawa, sabi mo sa kanya, bakit kailangan pa natin maghiwalay? Halimbawa, ito yung sitwasyon yung dalawa. Parang nababasa yung reading, no? Parang sabi mo sa kanya bago siya umalis. Or yung pinag-uusapan niya, ano ba to? Lumalabas, the wasteland, okay? And the Rose of Venus, a wasteland. Sustainability, slow down, 10-year garden, the Rose of Venus, alignment, flow, right, relationship, harmony. Okay. So, kailangan mo mag-self-love muna. Ikaw na naiwan, kailangan mag-self-love ka muna. Okay? Mahalin mo muna yung sarili mo. Mag-focus ka din muna sa sarili mo yan. Tapos, yung sinasabi ko nga kanina, parang ang sabi mo pa nga hindi naman natin kailangan maghiwalay. Kung kailangan mo pumunta doon at yun talaga yung opportunity binigay sa'yo, then go ahead. Di naman natin kailangan maghiwalay. No, pwedeng tayo pa rin naman kahit malayo LDR nga lang. Siya ayaw niya. Ayaw niya yun. All that is, today I notice the love that powers of all of life. I see that each tiny part of the universe is an expression of that love. And I am aware of the presence of God in all things. I open myself to this magic. I marvel at the splendor of all that is, of which I am truly a part. So, let it be. Ganun lang naman. Huwag mo na ipilit yung sarili mo sa kanya. Kung gusto kanya i-give up, dahil mas may pinipili siyang iba kaysa sa'yo, then let it be. Hayaan mo siya. Pagbigyan mo siya sa gusto niya. Pero, once nababalik siya sa buhay mo, dapat mag-isip-isip ka na. Huwag mo na siyang balikan. Wala kang mabalikan. Kasi, he loves you, but in this way lang. Kaya niya maglaan ng buong, kumbaga kung 10 yan, we're talking about digit number 10. Kaya niya ibigay yung 7, sa'yo 3 lang. Doon sa iniingat-ingatan niya is 8, sa'yo 2 lang. O kaya siyang 10 ay 9, sa'yo 1. O minsan nga wala So, gano'n. So, possible, kung gusto niyang maghiwalay kayo, iwanan mo daw siya. No? Iwanan na kasi talaga. Hayaan mo na siya.
Yun lang yun. So, pile number 3, ang pinaka-biggest karma niya is mental state speaking, hindi magiging maayos. Though hindi ngayon ipapahalata sa'yo, pero mapapansin mo din naman. At makikita mo din kasi may pagbabago sa itsura niya at sa pag-uugali niya, no? Kung kapitbahay mo to, or malapit lang kayo sa isa't isang lugar, or ka-barangay mo to, or mayroon kang info na nalalaman sa kanya kahit hindi na kayo, yun. Kumbaga malalaman mo din nangyayari sa kanya yun. Okay? Tapos parang malalaman mo din na hindi naging successful yung ano man yung pinili niya kesa sa'yo. Okay? So, yun yung pinaka-biggest karma niya. Okay, so file number 3, I hope it resonates. Thank you for listening and watching this video. And thank you for supporting my channel every day. So, thank you, file number 3, and we'll see you again in our next video. Bye!